May mga katotohanan tungkol sa Taurus na karamihan ng tao ay hindi kailanman sasabihin ng malakas, hindi dahil hindi ito mahalaga, kundi dahil ito ay hindi komportable pag-usapan. At kung ikaw ay isang Taurus o may kilala kang Taurus, ang maririnig mo ngayon ay maaaring ganap na magbago ng iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong buhay. Dahil sa likod ng kanilang kalmadong, matatag, at hindi matinag na panlabas na anyo, may mas malalim pa isang bagay na nakatago na kahit ang Taurus mismo ay madalas ayaw aminin. Isang tahimik na emosyonal na mundo na binuo sa tiwala, katapatan, at sakit na hindi kailanman lubos na gumaling. Pero narito ang tunay na tanong, bakit ang mga Taurus ay paulit-ulit na nakaka-attract ng parehong emosyonal na mga pattern? Bakit ang pag-ibig para sa kanila ay sobrang intense, ngunit napakakomplikado? At bakit ang buhay ay tila sinusubok ang kanilang pasensya sa mga paraang hindi naiintindihan ng iba? Manatili hanggang sa dulo ng mensaheng ito, dahil ang matutuklasan mo ay hindi lamang simpleng astrology, ito ay isang nakatagong katotohanan na matagal nang naghihintay na mabunyad. Ito ay hindi basta-bastang Taurus reading, ito ay isang mensahe na tumutukoy sa mga nakatagong bahagi ng iyong buhay na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Kung ikaw ay isang Taurus o may koneksyon sa isang Taurus, may mas malalim na enerhiya na umiikot sa iyo ngayon na hindi dapat balewalain. Ang Taurus ay madalas nakikita bilang matatag, matiyaga, at hindi matitinag, isang taong nananatiling kalmado kahit na ang lahat sa paligid ay gumuho. Ngunit ang hindi nakikita ng iba ay ang bigat ng emosyon na kanilang dinadala sa loob. Ang tahimik na laban, ang pag-iisip ng sobra sa gabi, at ang mga damdaming bihira nilang ipinapakita kanino man. Sa reading na ito, lalampas tayo sa ibabaw. Sisilipin natin ang nakatagong katotohanan sa likod ng iyong emosyon, iyong mga relasyon, at ang mga paulit-ulit na pattern sa iyong buhay. Ang ilan sa mga katotohanang ito ay maaaring hindi komportable, ngunit ito ay hindi para saktan ka, kundi para buksan ang iyong mga mata. Dahil minsan, ang universe ay hindi nagsasalita ng malakas, ito ay bumubulong sa pamamagitan ng mga karanasan, mga senyales, at mga paulit-ulit na aral. At ngayon, ang mensaheng iyon ay mas lalong malakas para sa Taurus. Taurus energy ay isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit pinakamaling nauunawaan na puwersa sa zodiac. Sa panlabas, ang mga Taurus ay mukhang kalmado, grounded, at emosyonal na matatag. Sila ang mga taong pinagkakatiwalaan ng iba sa gitna ng kaguluhan, sila ang nagdadala ng kaayusan kapag ang lahat ay tila magulo. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ang tahimik na anyo na ito ay madalas nakabatay sa malalim na komplikadong emosyon na bihira nilang ipakita sa mundo. Sa kanilang kaibuturan, ang mga Taurus ay higit na pinapahalagahan ang estabilidad kaysa sa kahit ano paman. Hinahanap nila ang kapayapaan, katapatan, at pangmatagalang seguridad sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa relasyon at koneksyon sa ibang tao. Ngunit ang matinding paghahangad na ito sa estabilidad ay nagiging isa rin sa kanilang pinakamalaking hamon dahil ang buhay ay bihirang manatiling stable. At kapag nasira ang estabilidad na ito, ang Taurus ay hindi agad sumasabog, tahimik nilang sinasalo ang lahat. Dito nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan. Madalas iniisip ng iba na ang Taurus ay matigas ang ulo o emotionally distant, pero ang totoo, sila ay sobrang sensitibo. Iba lamang ang paraan nila ng pagproseso ng emosyon. Imbes na agad ilabas ang sakit, iniipon nila ito, pinag-isipan, at sinusubukang unawain bago mag-react. Kaya nabubuo ang isang malakas na inner world na hindi nakikita ng karamihan. Isa pang mahalagang aspeto ng Taurus energy ay ang attachment. Kapag sila ay nagmahal, buo at malalim ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang katapatan ay hindi pansamantala, ito ay pangmatagalan at walang kondisyon. Ngunit ang ganitong klase ng loyalty ay minsan nagiging emosyonal nilang kahinaan. Mas matagal silang kumakapit kaysa sa dapat, mas maraming pinapatawad kaysa sa nararapat, at patuloy na umaasa sa pagbabago kahit malinaw na ang mga senyales ay kabaligtaran. Sa maraming pagkakataon, ang Taurus ay paulit-ulit na nakakaranas ng parehong emosyonal na pattern. Magkakatulad na uri ng relasyon, magkakatulad na disappointment, at magkakatulad na aral ang lumilitaw sa kanilang buhay. Hindi ito aksidente. Isa itong cycle na nagpapatuloy hanggang sa ganap nilang maunawaan ang kanilang sariling emotional boundaries at self-worth. Mayroon ding nakatagong takot sa loob ng Taurus energy, ang takot sa pagkawala at kawalan ng estabilidad. Dahil dito, madalas nilang nilalabanan ang pagbabago, kahit na kailangan na ito para sa kanilang growth. Mas pinipili nila ang comfort kaysa sa uncertainty, kahit hindi na ito nakabubuti sa kanila.
Ngunit ang buhay ay may paraan para itulak ang Taurus palabas sa kanilang comfort zone, handa man sila o hindi. At dito nagsisimula ang mas malalim na katotohanan. Dahil ang nararanasan ng Taurus ay hindi parusa, ito ay transformation. Bawat emosyonal na hamon, bawat pagtatapos, at bawat disappointment ay may dalang nakatagong aral na dinisenyo para patatagin ang kanilang inner foundation. Habang mas lumalalim ang mensaheng ito, unti-unti mong makikita na walang nangyayari sa iyong buhay ng basta-basta. Bawat karanasan ay konektado sa mas mataas na layunin. At para sa Taurus, ito ay panahon kung saan ang mga nakatagong katotohanan ay unti-unting lumilitaw, mga katotohanang hindi na maaaring baliwalain. May isang nakatagong katotohanan tungkol sa Taurus na kadalasang hindi napapansin, kahit ng mga taong pinakamalapit sa kanila. Hindi ito nakikita sa ibabaw ng kanilang personalidad, at hindi rin nila ito hayagang ipinapakita. Ngunit ito ang humuhubog sa halos lahat ng kanilang desisyon sa buhay, lalo na sa pag-ibig, tiwala, at emosyonal na koneksyon. Ang unang nakatagong katotohanan ay ito: ang Taurus ay hindi madaling umibig, ngunit kapag sila ay umibig, ginagawa nila ito ng malalim at buo. Ngunit ang nagpapakomplikado sa kanilang karanasan ay hindi ang pag-ibig mismo, kundi ang paraan nila ng pagbibigay ng kahulugan dito. Para sa Taurus, ang pag-ibig ay hindi lang emosyon, ito ay seguridad, estabilidad, at pakiramdam ng tahanan. Kaya kapag pumipili sila ng tao, ibinibigay nila ang kanilang puso, oras, at katapatan ng walang pag-aalinlangan. Pero dito nagsisimula ang hamon. Dahil hindi lahat ng tao ay pareho ang pagpapahalaga sa pag-ibig tulad ng Taurus. At kapag ang kanilang katapatan ay hindi nasusuklian, kapag ang kanilang emosyonal na pagbibigay ay hindi pinahahalagahan, ang Taurus ay hindi agad umaalis. Sa halip, sinusubukan nilang ayusin, unawain, maghintay, at umasa. Dito nagiging emosyonal na endurance ang kanilang lakas. Maraming Taurus ang napupunta sa mga sitwasyon kung saan sila ang mas nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sila ang nagiging emotional support system ng iba habang tahimik na pasan ang sarili nilang sakit. At kahit nasasaktan na sila, madalas pinipili nila ang katahimikan kaysa komprontasyon. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ayaw nila ng instability at gulo. Nagbubuo ito ng pattern na paulit-ulit sa kanilang buhay. Ang Taurus ay madalas nakaka-attract ng mga taong hindi laging handa sa lalim ng emosyon na ibinibigay nila. At imbes na agad nila itong makita, madalas nagbibigay sila ng second chance at third chance na niniwalang ang oras at consistency ay magdadala ng pagbabago. Ngunit ang buhay ay hindi laging tumutugon sa pasensya sa paraang inaasahan nila. Ang mas malalim na katotohanan dito ay emosyonal na imbalance. Ang Taurus ay nagbibigay ng estabilidad, ngunit madalas nakakatanggap ng inconsistency. At ang imbalance na ito ay hindi aksidente, bahagi ito ng aral na kailangan nilang maunawaan. Paulit-ulit silang inilalagay ng universe sa mga sitwasyon kung saan kailangan nilang itanong sa sarili nila, pinapahalagahan ba ako tulad ng pagpapahalaga ko sa iba? Isa pang nakatagong katotohanan ay mas takot ang Taurus sa emotional loss kaysa sa emotional pain. Ang sakit kaya nilang tiisin. Ang mas mahirap para sa kanila ay ang pagbitaw. Dahil ang pagbitaw ay nangangahulugan ng pagpasok sa uncertainty, at ang uncertainty ay likas na iniiwasan ng Taurus. Kaya madalas silang nananatili sa mga sitwasyong hindi na nakakatulong sa kanilang emotional growth. Pero hindi nila napapansin sa mga ganitong sandali na ang sobrang kapit ay minsan nagdudulot ng mismong instability na iniiwasan nila. Habang pilit nilang pinapanatili ang isang bagay na unti-unti nang nasisira, mas lalo silang napapagod emotionally. At gayunpaman, nagpapatuloy sila dahil ang kanilang puso ay naniniwala sa katapatan kahit nagbabago na ang realidad. Ang nakatagong katotohanan ito ay hindi para punahin ang Taurus, kundi para ipakita ang lalim ng kanilang emosyon. Dahil sa likod ng bawat hamon may malakas na lakas. Ang Taurus ay hindi madaling sumusuko. Sila ay matatag, tapat, at tunay magmahal. Ngunit ang aral na kinakaharap nila ay ang pag-alam kung saan ilalagay ang hangganan sa pagitan ng katapatan at self-sacrifice. Habang lumilitaw ang katotohanan ito, unti-unting napagtatanto ng Taurus ang isang mahalagang bagay: hindi lahat ng koneksyon ay dapat panatilihin magpakailanman. May mga koneksyon na dumarating upang magturo, humubog, at gabayan sila tungo sa mas matibay na bersyon ng kanilang sarili. At simula pa lamang ito. Dahil may pangalawang nakatagong katotohanan na mas lalong malalim sa kanilang emosyonal na mundo, isang katotohanang magpapakita kung bakit paulit-ulit ang mga pattern na ito,
at kung ano talaga ang sinusubukang gisingin ng universe sa loob nila. Tayong lahat ay may kanya-kanyang laban, ngunit sa likod ng kalmado at composed na panlabas na anyo ng Taurus ay may mundo ng emosyon na bihirang tunay na nauunawaan ng iba. Sa ibabaw, maaari silang magmukhang matatag, grounded, at hindi matinag, ngunit sa loob, may mga sandaling puno ng malalim na emosyonal na intensity na kadalasan ay sila lang ang nagdadala. Ang mga pagsubok na ito ay hindi laging nakikita, ngunit hinuhubog nila kung paano tinitingnan ng Taurus ang pag-ibig, tiwala, at buhay mismo. Isa sa pinakamalalim na hamon ng Taurus ay ang emosyonal na katahimikan. Kapag sila ay nasasaktan, bihira silang agad magsalita. Sa halip, iniipon nila ang lahat sa loob. Inuulit nila sa isipan ang mga usapan, sinusuri ang bawat detalye, at sinusubukang intindihin kung saan nagkamali ang lahat. Ang sobrang pag-isip na ito ay nagiging isang tahimik na laban na nangyayari malayo sa paningin ng iba. Habang nakikita ng mundo ang kanilang kalmado, sa loob ay may emosyon silang mas mabigat kaysa sa ipinapakita nila. Isa pang malaking hamon ay ang tiwala. Ang Taurus ay hindi madaling magtiwala, ngunit kapag nagtiwala na sila, buo ito. At kapag nasira ang tiwalang iyon, nag-iwan ito ng malalim na sugat sa puso. Hindi nila ito madaling nakakalimutan, hindi dahil sa galit, kundi dahil naaalala nila kung gaano kalalim ang kanilang ibinigay sa isang taong hindi tumugon ng parehong katapatan. Ang pag-ibig ay isa pang bahagi kung saan nararanasan ng Taurus ang parehong ganda at sakit. Sila ay nagmamahal ng malalim, may pasensya at consistency, kadalasang nagiging emotional anchor sa relasyon. Ngunit ang lalim na ito ay minsan nagdadala ng imbalance. Sila ang laging nagbibigay suporta, pag-unawa, at pagpapatawad, habang ang kanilang sariling emosyonal na pangangailangan ay unti-unting hindi napapansin. Ngunit nananatili pa rin sila, umaasang magbabago ang lahat sa paglipas ng panahon. Dito nagsisimula ang emosyonal na pagkapagod. Ang Taurus ay hindi madaling bumibigay, ngunit dumarating sila sa puntong pakiramdam nila ay pagod na sila sa loob. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil matagal na silang naging matatag ng walang kapantay na kapalit na enerhiya mula sa iba. Madalas nilang pasan ang mga responsibilidad sa relasyon na hindi kailanman ganap na naibahagi, at sa paglipas ng panahon, nagiging tahimik itong emotional fatigue. Mayroon ding nakatagong kalungkutan sa loob ng Taurus energy. Kahit napapaligiran sila ng tao, maaari pa rin silang makaramdam ng hindi pagiging naintindihan. Dahil kakaunti ang tunay na naglalaan ng oras upang maunawaan ang lalim ng kanilang damdamin. Ang Taurus ay hindi madaling magbukas, at kapag ginawa nila ito, kadalasan ay paunti-unti lamang. Kaya minsan, pakiramdam nila ay nag-isa sila sa sarili nilang emosyon. Isa pang hamon ay ang pagbabago. Kahit malakas at kaya nilang mag-adjust, natural sa kanila ang paglaban sa biglaang emosyonal na pagbabago. Mas pinipili nila ang estabilidad, kahit hindi perpekto, kaysa sa chaos na puno ng uncertainty. Ngunit ang buhay ay hindi laging sumusunod sa comfort zone. At kapag pinilit silang magbago, sa pamamagitan ng pagtatapos, distansya, o hindi inaasahang emosyonal na pagbabago, nagkakaroon muna sila ng panloob na resistance bago ang acceptance. Ang resistance na ito ay hindi pagtanggi, ito ay proseso ng pag-intindi. Kailangan ng Taurus ng panahon. Kailangan nila ng espasyo upang maunawaan ang nangyari bago sila makausad. Ngunit sa panahong ito, madalas silang nakararamdam na parang natigil sila sa pagitan ng pagkapit at pagbibitaw. Isang bahagi nila ang gustong panatilihin ang mahalaga noon, habang ang isa naman ay unti-unting nauunawaan na may nagbago na. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang napakalakas na bagay sa Taurus energy. Hindi sila madaling sumusuko. Kahit nasasaktan, kahit pagod, patuloy silang umaabante, mabagal, tahimik, ngunit may lakas na madalas hindi napapansin ng iba. At gayunpaman, ang mga emosyonal na pagsubok na ito ay hindi walang dahilan. Hinuhubog nila ang mas malalim na kamalayan sa loob ng Taurus. Bawat sakit, bawat pagkadismaya, at bawat tahimik na sandali ng pagninilay ay nagtutulak sa kanila tungo sa mas mataas na pag-unawa, hindi lang sa iba, kundi sa kanilang sarili. Dahil ang tunay na laban ng Taurus ay hindi lang kung ano ang nangyayari sa kanila, kundi kung ano ang natutunan nila tungkol sa kanilang sarili sa bawat karanasang kanilang pinagdaanan. Ang pangalawang nakatagong katotohanan tungkol sa Taurus ay mas malalim pa kaysa sa mga emosyonal na pattern o mga problema sa relasyon. Ito ay isang bagay na mas espiritual, mas panloob, at mas nagdudulot ng transformation. Dahil ang nararanasan ngayon ng Taurus ay hindi lamang simpleng phase ng buhay,
ito ay isang pagbabago sa kamalayan na pinipilit silang makita ang mga bagay sa ibang paraan kaysa dati. Ang totoo, ang Taurus ay patuloy na lumalago kahit pakiramdam nila ay walang nagbabago. Marami sa kanilang tahimik na pakikibaka, emosyonal na pagkadismaya, at paulit-ulit na pattern ay hindi kailanman para sirain sila. Nandito ang mga ito para gisingin sila, para tanungin nila ang sarili nila kung ano ang kaya nilang tiisin, ano ang tinatanggap nila, at ano talaga ang nararapat para sa kanila. Isa sa pinakamakapangyarihang nakatagong katotohanan ay ito, natututo ang Taurus ng self-worth sa pamamagitan ng karanasan, hindi sa paliwanag. Kahit anong payo mula sa iba, hindi nito kayang ituro ang mga natututuhan nila ngayon sa pamamagitan ng totoong emosyonal na sitwasyon. Bawat koneksyon, bawat pagkawala, at bawat pagkadismaya ay humuhubog sa kanilang pag-unawa sa halaga ng sarili nila at ng iba. May mas malalim ding espiritual na mensahe na lumalabas dito. Ang Taurus ay may likas na ugali na mag-invest ng malalim sa mga tao at sitwasyong pamilyar o pakiramdam ay emotionally safe. Ngunit unti-unting binabago ng universe ang comfort na ito, hindi para parusahan sila, kundi para i-redirect sila. Dahil hindi lahat ng pakiramdam na ligtas ay tunay na nakabubuti para sa kanilang growth. Kaya umuulit ang ilang cycle. Parehong emosyonal na aral, parehong uri ng tao, at parehong resulta ang bumabalik, hindi dahil malas ang Taurus, kundi dahil hindi pa ganap na nauunawaan ang aral. At patuloy itong ipapakita ng universe sa iba't ibang anyo hanggang sa tuluyang mabago ang kamalayan. Ang nakatagong katotohanan ay ginagabayan ang Taurus tungo sa emotional independence. Hindi ito pag-iisa, kundi kalayaan, ang kakayahang maging buo kahit walang external validation o hindi consistent na emosyon mula sa iba. Isa ito sa pinakamahirap na yugto para sa Taurus dahil likas silang nakaprogram para sa koneksyon, katapatan, at emosyonal na bonding. Ngunit tinuturo na ngayon ng buhay sa kanila ang isang bagong bagay, piliin ang sarili ng walang guilt. Kilalanin kung kailan ang labis na pagbibigay ay nagiging pagkawala ng sarili. At maintindihan na hindi lahat ng koneksyon ay nararapat sa walang limitasyong access sa kanilang enerhiya. Isa pang mahalagang katotohanan ay papasok na ang Taurus sa yugto ng realization. Unti-unti nilang nakikita ang mga tao kung sino talaga sila, hindi kung sino ang inaasahan nilang magiging sila. Maaaring hindi ito komportable sa simula dahil binabasag nito ang mga ilusyon na matagal nilang pinanghawakan. Ngunit ang clarity ay kalayaan din. At papasok ang Taurus sa kalayaang ito kahit dahan-dahan. May pagbabago rin sa kanilang emotional strength. Noong una, ang lakas ng Taurus ay nasusukat sa endurance, gaano katagal silang nagtitiis, gaano sila katagal maghintay, gaano karami ang kaya nilang patawarin. Pero ngayon nagbabago ito. Ang kanilang lakas ay nagiging tungkol sa boundaries. Sa pag-alam kung kailan titigil. Sa pag-unawa na ang pag-ibig na walang respeto ay hindi tunay na pag-ibig. Ang transformation na ito ay hindi biglaan. Ito ay dahan-dahan, halos tahimik. Ngunit ito ay makapangyarihan. Dahil sa bawat pagkakataon na pinipili ng Taurus ang sarili nila imbes na ulitin ang lumang emotional pattern, binabasag nila ang siklong matagal nang humahawak sa kanila. At sa bawat maliit na desisyon, nagiging mas malakas, mas malinaw, at mas alin sila sa kanilang tunay na landas. Ang pinakamahalagang realization sa nakatagong katotohanang ito ay walang nasayang sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Kahit ang masasakit na sandali ay may layunin. Kahit ang nakakalitong sitwasyon ay gabay tungo sa awareness. At kahit ang mga pagtatapos na parang hindi patas ay talagang redirection papunta sa mas angkop na hinaharap. Ang Taurus ay nasa isang turning point ngayon. Maaaring hindi pa nila ito lubos na nakikita, pero sa loob nila may nagbago na. Ang kanilang emosyonal na perception ay nag-evolve. Ang kanilang boundaries ay lumalakas. At ang kanilang awareness ay lumalawak. At dito nagiging malinaw ang huling katotohanan, lahat ng naranasan ng Taurus ay naghahanda sa kanila para sa bersyon ng sarili nila na hindi na papayag sa kakontento lamang, hindi na magbabaliwala sa sariling pangangailangan. At hindi na mananatili sa mga cycle na hindi na nakakatulong sa kanilang paglago. Hindi ito katapusan ng kanilang kwento. Ito ay simula ng mas conscious na kabanata, kung saan sa wakas, ang Taurus ay matututong makita ang sarili nilang halaga nang hindi na kailangang hintayin ang mundo para kilalanin ito muna. Isang malaking pagbabago ang papalapit ngayon sa Taurus energy, at kahit hindi pa ito ganap na nakikita sa pisikal na mundo, nagsimula na ito sa loob.
Hindi ito bigla ang transformation, ito ay isang dahan-dahang paggising na matagal nang binubuo ng lahat ng naranasan ng Taurus. Ang sakit, ang mga aral, ang emosyonal na kalituhan, lahat ng ito ay naghahanda sa kanila para sa susunod na yugto. Ang nagbabago ngayon ay ang perspektibo. Nagsisimulang makita ng Taurus ang buhay sa ibang paraan kaysa dati. Ang mga sitwasyong dati ay tila tanggap ay nagiging kaduda-duda na ngayon. Ang mga taong minsan nilang pinagkatiwalaan ng walang pag-aalinlangan ay mas malinaw na nilang nauunawaan. At higit sa lahat, unti-unti nilang nakikilala ang kanilang sariling emosyonal na halaga na hindi nila ganap na nakita noon. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao, ito ay tungkol sa pagbabalik sa kanilang tunay na sarili. Isang bersyon ng Taurus na hindi hinubog ng takot, hindi kontrolado ng emotional dependency, at hindi nakatali sa nakaraang karanasan. Sa halip, ito ay mas mulat, mas balance, at mas sinasadya ang bawat desisyon. Isa sa pinakamalakas na enerhiyang pumapasok ngayon sa buhay ng Taurus ay ang emotional clarity. Ang kalituhan ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Kung saan dati ay may pagdududa, ngayon ay may obserbasyon. Natututo ang Taurus na huminto bago mag-react, magmuni-muni bago kumapit, at pumili bago mag-commit. Ang pagbabagong ito lamang ay sapat na para baguhin ang buong direksyon ng kanilang emosyon. Sa relasyon, ang enerhiyang ito ay nagdadala ng kamalayan sa kung ano ang totoo at kung ano ang pansamantala. Hindi na handang mag-invest ng malalim ang Taurus sa mga sitwasyong hindi nagbibigay ng katatagan bilang kapalit. Hindi ito nangangahulugang isinasara nila ang kanilang puso, kundi natututo silang protektahan ito. At ang proteksyong ito ay hindi nakabatay sa takot, kundi sa karanasan. Sa aspeto ng pinansyal at personal na buhay, ang Taurus energy ay umaayon din sa paglago. Ang mga oportunidad na dati ay tila malayo ay maaaring magsimulang lumitaw, ngunit pagkatapos lamang nilang bitawan ang emosyonal na bigat na nagpapabagal sa kanila. May direktang koneksyon ang emosyonal na kalayaan at materyal na pag-unlad para sa Taurus. Habang binibitawan nila ang hindi na nakabubuti sa kanilang emosyon, nagkakaroon ng espasyo para sa mga bagong oportunidad. Isa pang mahalagang bahagi ng pagbabagong ito ay ang self-respect. Natututuhan ng Taurus na ang pag-ibig na walang respeto ay hindi kumpleto, at ang katapatan na walang balanse ay nagdudulot ng pagkapagod. Ang realization na ito ay nagbabago kung paano sila pumipili ng tao, paano sila tumutugon sa mga sitwasyon, at paano nila tinutukoy ang kanilang sariling halaga. Ang hinaharap na enerhiya na nakapalibot sa Taurus ay hindi magulo, ito ay nagiging mas stable. Ngunit ang stability na ito ay iba kaysa dati. Hindi na ito nakabatay sa pagkapit sa lahat ng bagay, ito ay nakabatay sa kakayahang malaman kung ano ang dapat panatilihin at kung ano ang dapat bitawan. Ang ganitong uri ng selective strength ang magtatakda sa susunod nilang kabanata. Maaaring may mga sandali pa rin ng emosyonal na pagninilay, mga alaala ng nakaraan na muling lilitaw, o mga sitwasyong susubok sa kanilang pasensya. Ngunit ang Taurus ay hindi na katulad ng dati. Nagbago na ang kanilang reaksyon. Mas malakas na ang kanilang awareness. At mas malinaw na ang kanilang boundaries. Ito ang simula ng mas malalim na emotional maturity. Hindi lang pag-unawa sa iba, kundi pag-unawa sa sarili. At habang nagpapatuloy ang pagbabagong ito, mapapansin ng Taurus ang isang napakahalagang bagay, hindi na umuulit ang mga aral ng buhay sa parehong paraan. Sa wakas, ito ay patuloy ng umaabante. Dahil kapag ang Taurus ay nagsimulang piliin ang sarili nila ng may malinaw na kamalayan, ang lahat sa kanilang paligid ay unti-unting nagsisimulang mag-align at magbago. Ang mensaheng ito ay hindi basta-basta, at hindi rin ito aksidenteng iyong narinig. Kung ikaw ay isang Taurus, o malalim ang koneksyon sa Taurus energy, ang iyong pinagdaanan ay higit pa sa simpleng impormasyon, ito ay parang salamin na sumasalamin sa iyong panloob na mundo. Lahat ng iyong naranasan, bawat emosyonal na cycle, bawat tahimik na pakikibaka, at bawat sandali ng kalituhan, ay humuhubog sa iyo para sa realization na ito. Walang nasayang. Kahit ang mga sitwasyong sumira sa iyong inaasahan, ay tahimik na bumubuo ng iyong kamalayan. At ngayon, unti-unti mong nakikita ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Taurus, ang iyong lakas ay palaging nasa kakayahan mong magtiis. Nanatili ka kahit ang iba ay umaalis, nagmahal ka kahit ang iba ay lumalayo, at kumakapit ka kahit ang iba ay sumusuko. Ngunit ngayon, ipinapakita sa iyo ng buhay ang ibang uri ng lakas, ang lakas na piliin ang sarili mo kahit hindi pa ito pamilyar. Ito ang iyong turning point.
Hindi dahil biglang magbabago ang lahat sa paligid mo, kundi dahil ikaw mismo ang nagbabago sa loob. Ang iyong kamalayan ay nag-iba. Ang iyong boundaries ay nagiging mas matibay. At ang iyong puso ay natutong kilalanin kung ano talaga ang nararapat para dito. Hindi hinihingi ng universe na tumigil ka sa pagmamahal. Ang hinihingi nito ay huwag mong mawala ang sarili mo sa proseso ng pagmamahal sa iba. Dahil ang iyong enerhiya ay hindi dapat nauubos, ito ay dapat pinapahalagahan, nirerespetuhan, at sinusuklian. Mula sa sandaling ito, pansinin mo kung ano ang balanse at kung ano ang mabigat. Pansinin mo kung sino ang nagdadala ng kapayapaan sa iyong buhay at kung sino ang nagdadala ng kalituhan. Hindi ito maliliit na detalye, ito ay mga senyales na gumagabay sa iyong susunod na direksyon. At tandaan mo ito, ang pagbitaw ay hindi pagkawala, ito ay alignment. Bawat pagtatapos na nangyayari ngayon ay nagbubukas ng espasyo para sa mas matatag, mas totoo, at mas nakaayon sa iyong tunay na enerhiya. Taurus, hindi ka nahuhuli. Hindi ka natigil. Ikaw ay nasa proseso ng transformation. At ang susunod na mangyayari ay magpapakita ng lakas na matagal mo ng tahimik na binubuo sa loob mo. Kung ang mensaheng ito ay nakaresonate sa iyo, maaaring para sa iyo talaga ito sa mismong sandaling ito. Minsan, ang universe ay nakikipag-ugnayan sa mga tahimik na paraan sa pamamagitan ng reflection, awareness, at mga damdaming hindi natin madaling maipaliwanag. At Taurus, isa ito sa mga sandaling mas nagiging mahalaga ang pag-unawa sa sarili kaysa sa kahit ano paman. Kunin mo ang lahat ng iyong narinig ngayon at pag-isipan mo ito ng mahinahon. Huwag magmadali sa reaksyon. Huwag pilitin ang mga sagot. Obserbahan mo lang ang iyong mga iniisip, iyong mga emosyon, at ang mga pattern na lumilitaw sa iyong buhay. Dahil ang awareness ang unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Kung ikaw ay isang Taurus, o pakiramdam mo ay konektado ka sa enerhiyang ito, tandaan mo ito, ang iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa paglago. Bawat karanasan, masakit man o maganda, ay humuhubog sa isang mas malakas at mas mulat na bersyon mo. Ngayon, gusto kong marinig ang sayo. I-comment ang salitang Taurus kung pakiramdam mo ay direktang tumatama sa iyong sitwasyon ang mensaheng ito ngayon. Ang iyong comment ay hindi lamang engagement, ito ay tanda na handa ka ng kilalanin ang iyong sariling paglalakbay.